Ama, sa iyo ang lahat ng papuri. Pasasalamat dahil sa inyong salita. Ay kami ay may buhay, may pag-asa, may kalusugan, may kalakasan. Binibigay namin ang lahat ng pasalamat sa inyong butong na anak na si Jesus. Nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, kalusugan. At Panginoon, salamat po sa Bible study nito. At ito ay ibigay sa amin ng kaliwanagan, kanyang isip, transformation sa aming buong pagkatao. Salamat po sa anointing ninyo kay Pastor Maris pagtuturo. And salamat sa lahat ng mga nakikinig nasa Facebook Live at lahat kami makikinabang sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 So, the Trinity, di ba? Trinity. Father, Son, Holy Spirit, Triune God. Triune God. So, ano masasabi ninyo? Lahat ba do sa tatlong persona sa isang Diyos, Father, Son, Holy Spirit, naintindihan ba natin talaga sila? I think so. More or less. Naintindihan natin yung naintindihan natin ang Father, naintindihan natin ang Son, naintindihan natin ang Holy Spirit. Yeah. Pero what can you say about your relationship with the Holy Spirit? It's in me. Ha? Masasabi niyo ba na okay ang relasyon ninyo sa Holy Spirit? That separate us. Or there is something more that you want to learn? Kasi nung bagong dating ako dito sa Amerika noong 1986, Oh. sabi ko sa Lord, sabi ko, Lord, naiintindihan ko yung God the Father, naiintindihan ko kayo, ang Ama, ang Anak, pero yung Holy Spirit Less study. Kasi hindi, coming from a Catholic background, di ba? Less Hindi mo study. natin masyado, alam lang natin sa Holy Spirit, ito Less study. Father, Son, Holy Spirit. So, alam na nasa Holy Spirit yung dito, di ba? And so, by the grace of God, talagang doon sa church na inatinan ko, biglang nagkaroon ng talagang study, Bible study, how many series of lessons sa Faith Tabernacle Church. Talagang pinag-aralan yung Holy Spirit. So ngayon, gusto ko ito yung topic na Saan yung Faith Tabernacle? Sa Philippines? dito sa Broadway. Sa Clark? Broadway, where Clark, grace sa may Clark. where grace meets Broadway. Clark. Kaya ba yung sa Clark? Di ba? So, tingnan Al natin Smith, yung Holy Al Spirit Smith. kasi pag wala tayong healthy relationship with the Holy Spirit, hindi kumpleto yung kung paano natin mabubuhay yung buhay natin ngayon sa Less study dyan. yes, yung ating new life in Christ. So, ano ba ang nahulugan ng consider? Pag sinabi natin consider, Consideration. to regard or treat in an attentive and kindly way. So pag sinabi palang consider, bigyan natin ng atensyon, no? Talagang ibigay natin yung tamang focus, no? Kung sabihin natin sa Kaya ito ang pag-aaralan natin. Mula Romans 8:26, sabi diyan, likewise, the Spirit helps us in our weaknesses. Meron ba tayong mga weaknesses? Mm-hmm. Dami. Na pinag-aralan natin yung weaknesses, di ba? Yung nakaraan, strength made perfect through weakness. At nakita natin marami sa binanggit ni Paul na weaknesses, hindi naman talaga sakit, although pwedeng maging weakness ang sakit. For we do not know what to pray for as we ought. So tayo bang lahat, masasabi natin na okay yung prayer life natin? Masasabi ba natin na buhay, vibrant, alive yung ating prayer life? Kasi sabi dito this is stating a fact nagbibigay ng katotohanan, no? Si Paul, sabi niya, we do not know what to pray for as we ought. Hindi natin alam paano magdasal.
But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. So, mahina tayo, tinutulungan ng Holy Spirit yung kahinaan natin, at isa sa mga kahinaan natin, hindi tayo marunong magdasal. Isa yun sa kahinaan natin, hindi tayo marunong magdasal, kasi isa lang alam nating dasal eh. Our Father. Hindi, puro give me, bless me, give me, Give me. bless my family, give me, ganito lagi. But the Holy Spirit, pag sinabing intercede, pray for another person or on behalf of another person. So, ang Holy Spirit nag-intercede sa atin with groanings too deep for words. Kaya kung minsan pag nagdadasal tayo, parang wala naman lumalabas na salita sa atin, pero alam mo na nananalangin ka. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit. Kaya ang Diyos na nagsasearch ng puso natin, alam niya siyempre kung ano ang mind ng Holy Spirit. Because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. So, ang Holy Spirit, hindi lang tayo ipinapanalangin, kung hindi tinutulungan niya rin tayong manalangin. No? Ano to eh, kasi in the truest Tawag sa kanya paraclete, di ba? helper, yeah. So, in the truest sense of the word prayer, pag sinabi nating prayer kasi, ang nasa mind natin, puro petition nga. Pero, ang prayer is, yung executing God's will. Yung ipatupad mo yung kalooban ng Diyos, no? So, ito ang number one na ginagawa ng Holy Spirit na dapat nating maintindihan. The Holy Spirit conjointly helps our witnesses base doon sa mga pinag-aralan natin. Ano ba ibig sabihin ng conjointly? Narinig niyo ba yung conjoined twins? Twin. Ano ibig sabihin ng conjoined? Inseparable. Inseparable, tama kayo, magkadikit. Minsan magkadikit sa dibdib, minsan magkadikit sa ulo. So, conjointly, ibig sabihin, joined together, united. So, kapag tayo, na-recognize natin ang Holy Spirit sa buhay natin, joined together tayo, conjoined. In fact, He lives in us eh. Nabubuhay siya sa atin, nananahan siya sa atin, and we are united with Him. No? Kaya, hindi pwedeng hindi tayo tulungan ng Holy Spirit sa ating mga kahinaan kasi kasama mo siya eh. Kasama mo siya. Kung meron tayong kahinaan sa pinag-aaralan natin, ang Holy Spirit, tutulungan ka niya. Weakness mo yun eh. Di ba? Mahina akong umintindi. Mahina ako sa English. Mahina ako sa ganito. Hindi lang naman ang Holy Spirit tutulong sa atin sa mga, sabi natin, mga himala, no? Pero tutulungan tayo ng Holy Spirit maski doon sa mga kahinaan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. No? So, ito yung ibig sabihin ng conjointly. Yung talagang magkasama kayo, hindi kayo nag-iiwanan. No? Kaya alam mo na ang Holy Spirit, kaya nga siya helper eh, paraclete. No? Dahil kahit na anong nangyayari sa buhay mo, nandyan siya. Kaya nga pagka nire-neglect natin ang Holy Spirit, ano sabi sa Biblia, we grieve the Holy Spirit. Kasi parang meron kang bisita o hindi lang bisita, meron kang, kunyari, asawa mo o magulang mo, pero hindi mo pinapansin. Diba? Yung ibig sabihin nun, yung parang nag-grieve, no? So, in other words, dapat nating maintindihan sa buhay Kristiyano natin, hindi tayo nag-iisa. At sa pagdarasal natin, hindi rin tayo nag-iisa. At sa mga kahinaan natin, we are conjoined to the Holy Spirit. That's why He helps us. Maliwanag ba yun, no? Ay, yung paraclete is paramedic, para katabi mo. Parang katabi, ito nga, joined together na nga eh. Oo. Pero kung tinanggap mo ang Holy Spirit Of course, sa buhay mo, kung tinanggap mo si Kristo, Andun yun. ay tinanggap mo ang Holy Spirit. Correct. Automatic yun eh. Once you just receive Jesus Christ. Yes, so the Holy Spirit indwells you. Pag talagang tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang Holy Spirit. Yan tinatawag truly saved. Yes, so kaya hindi tayo dapat magkaroon ng doubt, no, na andyan ba ang Holy Spirit, tutulungan ba niya ako? Nakikita kasi. Tapos sabi sa Romans 28, and we know, ano ibig sabihin ng know? Ano yung ibig sabihin ng know? Head knowledge ba to?
Hindi kailangan ito yung experiential knowledge, yung intimate knowledge mo. No? Kailangan dumating ka doon sa point na pwede mong ma-recognize, pwede mong malaman, all things work together for good. Kahit na nga kung minsan parang on the surface, no? Hindi maganda eh. Pero eventually, It's for your own good. oo, for good pala. No? Kaya ito nga lagi ko sinasabi na yung isang ma-attend dati no sa church namin sa sa Pilipinas, thank you. Nag-ano siya, nag-apply siya nga sa Japan, di ba? Para maging entertainer. Kaso bago magsimula yung ano niya, yung gig niya, yung pagkanta niya, nagkaroon ng nakawan dun sa kanilang apartment. Sino to? Yung kakapatiran din mo natin to. Ah, Tapos, Philippines. Pilipinas. Pero siya yung napagbintangan. Hindi naman siya hindi napauwi siya. Pero sa umpisa, sabi niya, bakit nangyari to? Di ba? Pero niya na all things talaga work together for good. Kasi pala, yung sa kanya, nag-recruit. Yung pinagdalan doon sa mga kasama niya, napunta sila sa sa Yakuza. Mhm. So, talagang Anong Yakuza? yung parang Japanese mafia. Japanese mafia yung nagko-control sa minsan maraming bagay. takot sa In asawa. other words, hindi magandang organisasyon. Criminal Na na-involve sila sa prostitution, involved sila kung saan. Sa asawa. Tapos, So, nung napauwi siya, dahil siya napagbintangan, parang di ba it's not good? Parang sasabihin mo, Lord, bakit gano'n? Nagdasal naman ako. Tapos, napapunta ako dito. Dapat, umpisa na to ng maganda sanang niya sa pamilya niya. Pero napauwi siya. Bakit? Kasi niligtas siya ng Panginoon. Di ba? All things work together for good. Kaya nga kahit na ano pa yan, there must be something good. Kung hindi nangyari yan, meron kayo inaantay, hindi nangyari. Look at it this way. God is working all things for my good, no? For those, pero ito, totoo lang to, yung all things work together for good, hindi yan para sa lahat. Very specific, for those who love God. So, all things work together for good for those who love God. So, ang mga nagmamahal sa Diyos, yun ang totoo. All things work together for good. Sabi niya, for those who love God, ano yung pangalawa? For those who are called according to His purpose. So ito, tumutugma saan? Bilang Kristiyano. Ikaw to, bilang isang Kristiyano. Kaya dahil ikaw ngayon ay anak ng Diyos, all things surely will work together for your good. Kahit na nakikita mo na, ano ba yan, bakit ganito nangyari, but all things will work together for our good. Kahit na anak mo yan, asawa mo yan, trabaho mo yan, business mo yan, parang hindi maganda nangyayari, pero anong declaration mo? God is working all things for my good. Parating ganon, all things for my good. So, una nakita natin, the Holy Spirit conjointly, yun ang word conjointly, helps us with our weaknesses. Ito naman, binibigyan ko kayo ng mga ibang words para mas makita niyo yung buong picture about the Holy Spirit. The Holy Spirit contrives for our good. ibig sabihin ng Ano kahulugan ng contrive? Ang ibig sabihin ng contrive, to plan with ingenuity, devise, invent. So, ang Holy Spirit, nagpaplano with ingenuity. Ibig sabihin nun, original yun. Ang Holy Spirit, hindi nangongopya ng paraan ng iba. Yung paraan na para sa'yo, original yan para sa'yo. Ibig sabihin, hindi ko kopya ng Holy Spirit yung nag-work kay Agnes para gawin sa'yo. Alam mo yun? So, hindi porke nag-work sa... Kaya sasabihin mo, bakit ganun? Sa kanya, ganito. Kasi, iba-iba. Kaya yun ang ibig sabihin ng contrive, to plan with ingenuity, devise, invent. So, ang Holy Spirit, kahit gano'n ka-imposible yan, gagawa at makakagawa siya For our ng good. paraan, maka-devise siya ng paraan For our good. para mangyari sa iyo yung dapat mangyari sa iyo. Amen. Kaya kung minsan parang imposible eh. Parang imposible itong mangyari pero bakit nangyari? Kasi the Holy Spirit contrives for our good.
He plans with ingenuity, He devises, He invents. Nilay mo yun? Gagawa ang Holy Spirit ng paraan na tugma sa katayuan mo. Di ba? Okay. Kaya kahit na kasi sabi na, oh, walang imposible yan, hindi yan mangyayari. No. The Holy Spirit is planning Yung ba something. yung kakontsaba mo? Kakuntsaba, Kakontsaba mo? contrivance. Hindi, Parang kapartner mo. ang tsaba, connive. Kunay. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Pag nakikipag-connive ka sa paggawa usually ng Masama. masama, ang Oo. connive is parang Pero this is for good. Pero ito is contrive. Contrive means to plan with ingenuity, with kumbaga originality, no? Ng karunungan, no? Karunungan hindi Kaya na nga for good. Yeah. hindi nangongopya, no? So, alam mo na ang Holy Spirit may pinaplano para sa iyo, kaya kapag nagpe-pray ka ng tongues, lalo na pag nagpe-pray ka sa tongues, you know that it is the Holy Spirit praying through you, and He is praying the perfect prayer. Kasi madalas yung prayer natin, hindi na naman kung ano lang yung maisipan natin, yun lang ang pinagpe-pray natin. Pero when we pray in tongues, we are praying the perfect prayer because it is the Holy Spirit who is praying through us. Through us. Oh, through us. Yes, no? So, mahalaga po na, mamaya pag may tanong kayo, Okay. tapos ito pa, contrive means to bring out or effect a plan, scheme, or the like. So, nakita nyo, the Holy Spirit plans, but at the same time, He is the one to put it into effect. Nakuha nyo? Nagplano ang Holy Spirit, pero siya rin ang gagawa ng pamamaraan para i-put into action, para isagawa. Merong mga tao nagpaplano, pero iba nagsasagawa. Ano, arkitekto, siya nagplano, pero ang magbibuild, yung mga contractors, mga engineers, kung sino-sino, di ba? Pero ang Holy Spirit, He plans, and at the same time, He brings it out and effect it. No? Kaya, yun ang kaganda sa Holy Spirit. Kasi siya yung nagplano eh. Siya syempre, madali sa kanyang i-execute yun. Amen? Amen. Kaya nga kahit na imposible eh. Kaya sinasabi na nothing is impossible with God eh. Kasi kung ikaw ang nagplano, ikaw din ang gagawa, hindi imposible sa iyo yan. Di ba? Pero kung iba ang nagplano, tapos ikaw ang gagawa, pwedeng mahirapan ka dyan. Tama ba yun? No? So, this is the Holy Spirit at work in us. Kaya kailangan natin talagang ma-realize na ang Holy Spirit is hindi lang siya nasa isang tabi. He is actively also at work in our life if only we recognize it. Kasi madalas hindi naman natin talaga pinapansin ang Holy Spirit eh. Di ba? Parati nating ang Ama, ang Anak, pero Holy Spirit hindi natin siya, nililive out natin siya eh. Pero sa katotohanan, sabi nung isang kilala niyo si Miles Monroe, meron siyang libro eh, ang title, The Holy Spirit is the Governor. Governor, no? Of this world. So, tayo, nandito tayo sa state of Illinois, sino yung governor natin? Si Pritzker. Si Pritzker, siya yung parang presidente nitong Illinois. So, ang Holy Spirit, siya ang presidente. Kasi tayo, mga ambassadors tayo, di ba? So, yung governor natin, ang Holy Spirit, no? So, the Holy Spirit plans, He brings out and effect the plan. Kaya, pwede natin tiwala sa Lord eh. Sa kanyang banal na Espiritu na itinalagay niya sa atin. Di ba? Sinend niya ang Holy Spirit para mabuhay sa atin, manahan sa atin, because we need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Siya ang ano natin, helper, teacher, and guide. Tapos sa Romans 8:29, sabi dan, for those whom He foreknew, yung nalaman niya ahead pa, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. For those
whom He foreknew. Sino yung He dito? The Father. Mama. God the Father. For those whom God the Father foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So tayo, Son Jesus. So ang Ama, siya nakaalam, siya nag-predestine para ma-conform tayo sa image ng Son na si Jesus Christ in order that He might be the firstborn among many brothers. O kaya sabi ng ng mga iba, edi ang Diyos Ama pala, He predestined people to go to hell. Ah, Nakalagay ba dyan? the opposite. He predestined people to go to hell. Ano ba nakalagay dyan? Predestined to be conformed. No? Hindi naman pinadadala ng Diyos. Sabi kasi ba, merong nagsabi sa akin, may nagsabi sa akin ganito. Actually, tayo hindi mo na kailangan mag-share ng gospel. Sabi niya, hindi mo kailangan mag-share ng gospel kasi alam na ng Diyos kung sino yung maliligtas at alam din niya kung sino yung mga mapupunta sa impyerno. Predestination. Oo, sabi niya, naka-predestined na yan. Sabi ko naman, ikaw ba, ako ba, alam ko ba kung sino yung mapupunta sa impyerno? Hindi ko naman alam, di ba? Sabi doon, ibigay mo yung pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan ang tao. Di ba? Alam mo ba kung sino sa pamilya mo mapupunta sa impyerno? Hindi, kasi ang sabi ng Diyos, believe on the Lord Jesus, you will be saved and your whole household. So yun ang sinabi ng yun ang nasa Biblia. So yun ang paniniwalaan mo. Siyempre yun. Manampalataya ka sa Diyos, maliligtas ka, at pag naligtas ka, maski yung mga kasama mo sa pamilya mo, maliligtas din. Amen. Sinabi ba ng Panginoon, ikaw okay ka na? Kasi talagang alam ko, predestined ka na eh. Pero yung mga kapatid mo, pamilya mo, predestined sila sa hell. Uy, Ano yun? Ganun ba yung tinuturo ng Panginoon? Ano ba tinuro niya? Ano ba tinuro? Ano ba yung predestined? Di ba ang predestined ng Ama is those who will be conformed to His Son. Okay. So, ibig sabihin, ang tao napupunta sa impyerno dahil ba sa Diyos o dahil sa tao? Dahil sa tao. Dahil sa tao, dahil choice mo yun. Free will. Dahil sa free will mo na, gusto ko to ayoko sa ito Diba? Predestination. Sabi nung yung isang mangangaral, nakita niya yung isang farmer. Sabi niya, kailangan mong tanggapin si Kristo. Sabi niya ganyan. Sabi niya, ay nako, wag ako kausapin mo. Sabi niya, kausapin mo yung asawa ko. Sabi niya, kasi yun, mahilig sa mga ganyan yan Sabi, mahilig kang makinig sa mga ganyan-ganyan. Pero ako, huwag mo na akong isama dyan. Sabi ganyan, pag ginawa mo yan, hindi ka mapupunta sa langit. Sabi ng nangangaral. Sabi naman nung lalaki, yung asawa ko ba, mapupunta sa langit? Sabi niya, oo kasi, nakikinig siya tinanggap niya Sasama ka ba? Hindi, sabi niya, dito na lang ako. Sabi niya, hindi na ako kasama doon sa asawa ko, dito na lang ako. Sobra-sobra nang makasama ko pa siya sa susunod na buhay. No? But ibig ko lang sabihin, ang kalooban ng Diyos, maligtas ka at pati ang iyong buong kasambahay. Hindi na kalooban na ikaw, maligtas ka, tapos yung buong kasambahay mo mapunta saan? Sa impyerno. Hindi na kalooban yun. Kaya kailangan malaman mo yan Kaya Yun pagka ang pinaka-Jerusalem natin. Uy. Pagka nagdadasal ka na, Lord, kung kalooban yung maligtas ang itong kapatid kong saksakan ng pasaway, hindi tamang panalangin yon. Kasi ano ang tamang panalangin? Lord, salamat po na ang salita niyo nagsabi
na kapag ako'y nanampalataya sa inyo at ako ay naligtas at tumanggap sa inyo, ganun din itong buong sambahayan ko. Kaya naniniwala ako, Panginoon, katulad na sinabi nyo, di ba, yung contrive, invent, plan, kaya alam ko na kayo rin ang gumagawa ng paraan through the Holy Spirit para itong kapatid ko, itong magulang ko, ito ay makapakinig sa inyo at maligtas. Amen. Kailangan alam mo yun eh. Otherwise, pababayaan mo na lang. So, ano yung tatlong ginagawa ng Holy Spirit sa atin? The Holy Spirit conforms us to Christ. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi natin kayang i-conform yung sarili natin. Ano ba yung conform? Pag sinabi natin conform, to fit in or to comply with a pattern. Halimbawa, katulad nitong tubig. Dahil ang shape nitong baso ay ganito, yun din ang shape ng tubig. Kung ilagay ko to doon sa square na baso, Square. magiging square din siya. Kung ilagay ko siya sa triangle na container, triangle din siya. Kung ilagay ko siya sa pabilog, magiging bilog din siya. Yun ang ibig sabihin sa conform. Hindi lang tayo dapat mag-fit in sa mundo. Be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Saan daw tayo dapat ma-conform? Saan daw tayo dapat mag-fit? Saan daw tayo dapat na maging katulad ng tubig, will take the shape of whatever it is put in? Yun ang ibig sabihin ng conform. So, yung ano natin, yung hulma natin, ay si Jesus Christ. So, ang Holy Spirit, siya yung nag-fit in sa atin doon sa hulmahan. Who is Jesus Christ Himself? Jesus is the pattern. And tayo, na born again tayo, marami tayong mga ugali, marami tayong mga pamamaraan na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pero dahil sa Holy Spirit, minomold niya tayo, kino-conform niya tayo para mag-fit in tayo sa shape, sa image ni Jesus Christ. Maliwanag ba yun? Kasi on our own, di natin kaya yun. In our image. Kasi on our own, ang gusto natin, kung ano yung ginagawa ng mundo. Wala naman. Kaya nga sabi ko halimbawa, doon sa sasakyan mo, tad ka ng mga sticker ka ng mga Christian stickers. Marami ka nakikita niyan, di ba? Pero hindi ka naman sumusunod sa traffic rules. Ano yun? At meron ka pa mga sticker diyan. Di ba? Hindi mo naman sinusunod yung pamamaraan. O kaya naka-t-shirt ka ng ng maraming verses diyan. Pero hindi mo naman ipinapamuhay yun. Kasi sa sarili natin, mahirap mabuhay bilang isang Kristiyano. Dahil we think we are working hard, we are trying hard, we are doing everything within our power to become good Christians. Hindi yun ang pamamaraan ng Panginoon. Ang pamamaraan ng Panginoon ay ilagay sa atin ang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin. Ang banal na Espiritu ang maghuhulma sa atin para maging kapareho tayo ng wangis na wala iba kundi ang Panginoon Jesus. Maliwanag mo ba yun? Yeah. So, tapos sa verse 30, so pinag-aralan natin Romans 8:26 to 30 actually. Sabi dyan, and those whom He predestined, He also called. So yung mga itinalaga ng Diyos, tinawag din niya. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. So, unang-una sa lahat, sino naniniwala na ang Diyos ay all-knowing? Amen. Omniscience. Omniscient siya eh. So therefore, sa mata ng Diyos at sa kanyang kaisipan, alam naman talaga niya kung sino ang tatanggap. Di ba? Even beforehand. Alam naman talaga eh. Alam naman niya eh. Ngayon, ano yan eh? Kumbaga, Porno. kumbaga, dito sa pinto na to, may karatula sa pinto, nakalagay, all who want to enter may enter. Ano ibig sabihin ng all who want to enter may enter? Kung sino yung may gusto pumasok, makakapasok. Di ba?
So, halimbawa, ang daming tao nagdadaan, nakalagay doon, may open invitation eh. Yung gusto pumasok, makakapasok. No? Open May- house. Open door. Kumbaga, open door, open house. Pero the moment na pumasok ka, biglang sumara yung pinto. Tapos, nakita mo doon, chosen. Ano, Joseph. Nakita mo doon, called. Nakalagay doon sa harapan dyan, may karat. Pagpasok mo dito, yun, nakita ko, you are chosen, you are called. So, ibig sabihin, yung pinto, bukas para sa lahat. Pero kung ayaw mong pumasok, May free will. walang pipili sa'yo. May free will. Pero kung pumasok ka, ang gigilid sa'yo, alam ko papasok ka. Dahil tinawag kita. We are called the called what are called one. Amen? So, the invitation is to everyone. Everybody. Parang sa pagkain. Naganda ka ng isang kalderong malaking pansit. Ang sabi nga, di ba lagi mo sinasabi, oh, kain na kayo. Di ba? Every end of the Bible study, kain na kayo, kain na kayo. Para kanino yung pagkain na yun? Para sa lahat. Para sa lahat dito. Pero kung nag-choose ka na huwag kumain, ibig sabihin, in the final analysis, yung pansit na yan, hindi yan para sa'yo. Kasi hindi mo kinain. Pero pag ang word is, oh, kumain na kayo. But then, if the word is, oh, kumain ka na. Oh, So, it's the same invitation. Yung kumain ka na, you are directing it to one person. One person. Pag sinabi mo, kumain na kayo, para sa lahat yun. Amen? So, katulad yung invitasyon ng sa parable ni Jesus. Naghanda, may wedding. Yung mga inimbitahan, di pumunta. In the final analysis, yung wedding banquet, hindi para doon sa mga inimbitahan. Kasi hindi sila pumunta eh. So, yung wedding banquet, para doon sa mga pumunta lang. That is why the church are called the called out ones. Diba? Yes, we have been called. Ayan, no? Called out ones. Kaya, ibig sabihin nito, the invitation, sabi ng Panginoon, come all who labor and are heavy laden. Kaninong invitasyon? Para sa lahat ng pagod, para sa lahat ng nahihirapan. Pero kung sino lang yung lalapit, siya lang ang makakaranas ng rest. Pero kahit tawag ng tawag ang Diyos, tawag ng tawag ang Diyos, no? At lagi siyang nagtatawag, no? Through, ang dami-dami nagsishare ng Word of God, dami-daming nagpapaalala sa atin. Pero kung ikaw, ini-ignore mo yun, ayaw mo yun, then therefore, hindi mo pwede sabihin, Lord, kayo naman ang pumili para mapunta ako sa impyerno. Hindi. Tinatawag nga kita eh. Ayaw mo eh. Di ba? Tinatawag nga kita eh. So, importante maintindihan natin yan, hindi ang Diyos ang nagpapadala ng tao sa impyerno. Kasi yung impyerno, talagang nilalang ng Diyos ang impyerno para saan? Sa mga fallen angels, sa mga kasama ni Lucifer, kasama ni Satanas. Pero si Satanas, gusto niya magsama na magsama. Nakakakit. Di ba? Misery loves company. So, nag-aakit siya para may makasama siya. And that kasi para sa kaway, that's the surest way to hurt God. Kasi nalulungkot ang Diyos pagka may tao na hindi naligtas. Sabi niya, ano ang kalooban ng Diyos? That all men will be saved. May be saved. Might be saved. No? So, kaya kahit na ano nakikita mo, yari, anak mo, asawa mo, parang napaka-imposible nitong maligtas pa sa mga ginagawa nito. Pero, hold on to the promise of God. Kasi yun ang promise niya eh. No? At kahit na kung dumating yung time na, di ba, sabi ko nga, maaaring makita natin yun habang buhay pa tayo. Pero kahit na namatay na tayo, alam mo, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Maaaring hindi natin nakita, pero
mangyayari at mangyayari pa rin yun. Kung nananampalataya ka talaga sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Dapat maintindihan natin yun. So, tapos, the Holy Spirit, sa verse 16, Lord, the children of Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So, sino daw ang nagpapatotoo na tayo'y maanak ng Diyos? Ang Holy Spirit, is it your emotion? Is it your feeling? Is it other people? No. Ang Holy Spirit lang, ang spirit to spirit. The Holy Spirit bears witness with your spirit that you are a child of God. Di ba, we are sealed. Sealed by the Holy Spirit, yes. Ito yung tinatawag na deep calls unto deep. No? Yung what is spiritual can only be understood in the Spirit. No? Kaya, hindi dahil yun ang emosyon ko. Hindi dahil kumbinsido yung mata ko. Halimbawa, pinagdadasal mo yung anak mo, pero ilang beses ka nagdadasal, pero nakita mo, parang hindi pa rin. Hindi yung mata mo, hindi yung emotion mo. Ang magsasabi kung talagang Kristiyano siya, dahil ang Holy Spirit nagwi-witness sa spirit niya. Bear witness. Sa spirit niya, ng tao na yun. Amen. Amen? So, dapat yun yung panghawakan natin. So, the Holy Spirit confirms our destiny. Pag sinabi natin confirm, establish the truth by providing evidence. No? Ang ibig sabihin yan, ang ebidensya dyan is the Spirit confirming with your spirit. No? Ang ebidensya hindi sa mata mo, ang ebidensya sa spirito mo. No? But the Holy Spirit is establishing the truth by providing the evidence. So kahit na ano pa yan, whether sabihin natin, the Holy Spirit confirms our destiny, talking about yung ating final place, which is in the presence of the Lord. Kasi ngayon, positionally speaking, we are in Christ. Pero dadating yung time, when we are absent from the body, we are present to be with the Lord. No? So we will be standing in His very presence. Pero ngayon pa lang, confirmed na yan. Di ba tayo, pagka sasakay ka ng aeroplano, tatawag ka pa eh. Confirm mo pa, di ba? Nung araw yun, back in the 80s, tatawag ka pa dun sa airline para mag-confirm ka. Tawag ka sa, nung araw, madalas pagpunta sa Amerika, Northwest Airlines, tatawag ka doon para i-confirm mo na pupunta ka talaga dito sa Amerika. Ngayon, meron ka ng sarili mong confirmation. Ginagawa mo na lang online. Di ba may nakalagay doon? Confirmation number. O magpadala ka ng pera through Western Union. Ano bibigay sa'yo? Confirmation number. Ano yung confirmation na yun? Ini-establish niya yung totoo. Verified. Establish the truth by providing evidence. What is the evidence? Your confirmation number. Verified. So, ang Holy Spirit, siya yung confirmation natin. Sabi nga na, born again ka hindi dahil nagbabasa ka ng Biblia. Born again ka hindi dahil nag-worship ka. Born again ka hindi dahil umattend ka ng born again church. Born again ka kasi ang Holy Spirit nasa iyo. Pag wala sa iyo ang Holy Spirit, kahit nagbabasa ka ng Biblia, kumakanta ka, umattend ka ng church, pag wala ang Holy Spirit, hindi ka born again. Kasi ang confirmation ng destiny natin, ang confirmation ng pagiging anak tayo ng Diyos, ay walang iba, kundi ang Holy Spirit. Parang trademark. Yes. Seal. Kaya Seal. kay lahat ng kay Kristo, may tatak ng Holy Spirit. Amen. Sealed by the Holy Spirit. Yun ang confirmation. Sealed. Kaya ang Holy Spirit, napaka-importante sa atin, pero minsan nine-neglect natin ang Holy Spirit. Pero pwede sabihin, Holy Spirit, thank you. Kapag nasa heaven na tayo, Oo. kasi andyan na si Kristo, Oo. andyan na Oo. Nasaan ang Holy Spirit? Tatanungin natin. Lagi natin sabihin na iisa ang Diyos. Iisa ang Diyos at anong tawag doon, nire-represent niya yung sarili niya bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isa lang siya. Pero iisa lang ang Diyos.
At may isa-isa silang lahat kasi ng lahat ng mga illustration natin to teach Trinity, Separate. lahat yun mababaw. Separate. Hindi lang yung separate, lahat ng pwede nating gawin, katulad ng isa, sabi, ang Trinity, isipin mo na lang yung itlog. Ah, Yung itlog, merong shell, merong white, merong yolk. Pero isa lang siyang itlog, ah, di ba? yeah. Pero merong white, may shell, may Yes. yolk. So inward, triode. Triod. Example ho yan, Yeah. mga example. Triode. Example natin, Right terminology. tubig. Ang tubig, pwedeng And liquid. Pag naging ice, maging solid, Vapor. pwede rin vapor. Yung pag naging usok. Di ba? Pero iisa lang yan ng tubig. H2O. Mhm. Di ba? So, ang daming mga taong gumagawa ng paghahantulad sa Diyos at sa Trinity. Pero lahat yun, mababaw yun eh. Kasi hindi talaga natin kayang ipaliwanag ng Amen. maliwanag kung ano ang Holy Spirit. Ay kung ano ang Diyos. Pero tayo ay sa kawamis niya, ikaw din tayo. Spirit, soul, and body. Pero isang tao ka lang doon. Spirit, soul, and body. So kung paano natin mai-encounter again ang Diyos na isang Diyos, kung tayo ay nasa harapan na niya, na presensya niya sa langit, meron tayong idea, pero hindi natin lubos na alam. Kasi sabi nga, Jesus seated at the right hand of the Father. Ibig sabihin ba, ang Diyos Ama nakaupo dito, tapos nandito si Jesus, nandito yung Holy Spirit, i-assume natin, yun ba yun? Sabi nila yung right hand is seat of authority rin yan and power. So makukurta yung utak natin. Pero pastor, sa It's di ba hard sa to prove pag Trinity. nag-pray ka kasi, di ba ang prayer is direct to the Father. It's hard To the prove Father, Trinity. in the name In the name of of Jesus. the Holy Spirit, In the and name of Jesus. in the name of Jesus, in the name of Jesus, but the Holy Spirit is present even as we pray. Kasi yun ang nabasa natin kanina eh. The Holy Spirit helps us with our infirmity. Hindi natin alam paano manalangin, pero ang Holy Spirit tinutulungan niya tayo kung paano tayo manalangin. So, kahit naman saan sa buhay natin ngayon, hindi natin na-separate ang Diyos. Ang Diyos nag-iisa pa rin sa kanyang pakikitungo sa atin. Sa iba't ibang paraan, katulad ng gobyerno. Our government has three Congress. bodies. May executive, may legislative, may judiciary. Pero isang gobyerno yan. Isang gobyerno. Pero may iba-ibang powers sila. Ibang function. Iba-ibang function. Iba-iba. So, kung masisipin mo, okay, one government, three branches. So, one God, three persons. Di ba? Yan. So, mababaw pa rin yun. Pero it will give us at least an idea kung ano yung isa, tatlo ang kakabit. Isang gobyerno, tatlong branches, isang itlog, may shell, may Yo. white, and may yolk. So, bakit nane-neglect ang Holy Spirit? If it's like, Kasi nga, hindi natin siya masyadong Emphasize. binibigyan ng pansin. Halimbawa, ikaw sa sarili mo, how many times mo ba na i-recognize ang Holy Spirit sa buhay mo? Baka nga kahit minsan hindi. Pero once na ginawa mo na pamamaraan ang pagpe-pray in tongues, Amen. that is already recognizing the Holy Spirit in your life. Kaya nga sabi ni Paul, I wish everyone speaks in tongues. Ah, Pero sadly, hindi na, maraming mga Kristiyano, hindi na sila naniniwala sa mga ginagawa ng Holy Spirit. ah, Kasi hindi na ako kala nila Pentecostal lang, ang naniniwala sa yung mga Baptist, mga ganito. No. Pag hindi mo binigyan ng pansin yung Holy Spirit,
Kasi mo, oh, the works of the Holy Spirit is not for our time today, then you missed already something, a very important part of your Christian life. At least religion yun. Diba? So, dati akong Pentecostal, pero ngayon hindi na. Okay, dati akong ganito, pero ngayon hindi na. Dati akong ganito. Ba't nawala ba ang Holy Spirit sa iyo nung nag-baptist ka, nung nag-ano ka? Hindi naman eh. Dasan Benedicto. Diba? Pero kung hindi mo ina-acknowledge yung gifts ng Holy Spirit, hindi ka nag-acknowledge ng presence ng Holy Spirit, kaya nga, di ba, kumakanta tayo ng mga kanta tungkol sa Holy Spirit eh. Just to remind us that the Holy Spirit is alive in our life. You know? So yun ang importante. So, ito po yung tandaan natin pagdating sa consider the Holy Spirit para hindi tayo. He conjointly helps us in our weaknesses. Kasama mo siya, hindi ka niya iniiwanan, you are conjoined. Ano yung contrives? He plans it. He plans it and He executes the plan. He conforms, He fits you into the Christ. standard of Jesus Christ, and then He confirms, He proves it. He proves it with evidence. So, ito yung dapat nating pagpasalamat sa Holy Spirit para maging alive yung ating prayer life. Pag nagbasa ka ng Biblia, Lord, mahina akong makaintindi, hindi ko masyadong maintindihan kung ano. Thank you, Holy Spirit, for teaching me, guiding me, helping me, giving me, wisdom, giving me the way. No? At walang imposible kung ang Holy Spirit ang sabi doon, invento siya ng paraan para sa iyo, exclusively for you. Kasi kilala ka niya eh, kilala niya tayo. Amen? So, Amen. huwag natin i-neglect ang Holy Spirit kahit sa mga panalangin natin. As much as possible, mag-pray tayo in tongues. No? Because that's the only way our prayer life will be revived. No? Hindi lang tayo laging humihingi, hindi lang tayo laging puro prayer o petition. Hindi lang tayo puro petition. Dapat meron din tayo iba't ibang dalangin na ginagawa sa Panginoon. Amen? Meron ba kayong tanong? Maliwanag ba sa inyo to? O... Wala maging biblical kasi yung pagkaunawa natin. Very simple tandaan natin yung example ng manifestation ng Trinity sa Matthew 3:11 ba yan, ng baptism Oo. ni Jesus Christ sa Saka River Matthew Jordan. 28, pwede rin. The voice, Jesus Christ, the Son, was being baptized by John the Baptist, and the voice came from heaven, "This is my beloved Son." That's the Father. And then the Holy Spirit came As a in the dove. form Kumbaga. of a dove. Sabi ko nga, The Trinity is there. Sabi nga, di ba, yung testimony ko na sinulat ko na to, nung naka-COVID ako, no visitor di ba? No visitor allowed. Pero alam mo ba, na may dumating na dove dun sa, dun sa window ng Lucille. kwarto, dun sa pinaka-ledge, no? At tumayo, dumapo dun yung Holy Spirit na nakaharap yung Holy Spirit sa akin eh. Ay, nakaharap yung Holy Spirit. Nakaharap yung dove. No? And at such a time when parang binubulungan ka ng kaaway, na parang ganito na, no? Parang mag-discourage ka. Then the Holy Spirit just ministered to me. Naalala ko yung mga verses sa Bible kung saan nag-manifest ang Holy Spirit bilang dove. Nung panahon ni Noah, di ba? Nung humupa na yung tubig, yung flood. Di ba? Pinakawalan niya yung dove, bumalik sa kanya, meron ng olive branch or leaf sa bibig niya. Tapos yun nga, yung baptism ni Jesus, dumating yung Holy Spirit, bumaba ang dove, no? A symbol ng Holy Spirit. Tapos ang dami pang pinakita ng Panginoon, be gentle as a dove, di ba?
considering na nire-remind ka Ang fire. ng also. Holy Spirit. Fire is So, in other words, the Holy Spirit confirms many things to us. So, sana maging vibrant yung relationship natin sa Holy Spirit kasi siya na ngayon yung nananahan sa atin. Siya na ngayon yung nananahan dito. Diba? Amen. So, meron po ba kayong tanong? Maliwanag na ba sa atin ito, no? Kaya, i-practice natin, manalangin ng pray in tongues, no? Kung wala kang gift ng tongues, then, sabi ng Panginoon, lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Pag hiningi mo yun, ibibigay ng Diyos yun. Praise the Lord. Sige po, tayo manalangin kung wala na tayong katanungan. Aming Ama sa langit, Panginoon, maraming pong salamat sa inyong salita ngayon. Salamat po na pinadala ninyo ang banal na Espiritu upang manahan sa amin, O Lord God. And the Holy Spirit bears witness with our spirit that we are indeed your children. Na wala po kaming duda sa aming puso na kami nga ay inyong mga anak. Lord, salamat po na ang banal na Espiritu ang patuloy na nagtuturo sa amin, Panginoon, at gumagabay upang kami ay lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Lord, salamat po sa mga nakikinig ngayong araw na to at kung meron mang nagnanais na tanggapin ang inyong anak na si Kristo bilang kanilang Panginoon, salamat po na ito ang pagkakataon na binibigay sa kanya. Kaya naanyahan ko ang bawat isa na nagnanais na magkaroon ng relasyon sa Diyos at maging anak ng Diyos na manalangin ng buong puso. Ama, sa langit, maraming pong salamat na ipinadala ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging kabayaran ng aking mga kasalanan. Salamat po na si Jesus ay namatay doon sa krus upang linisin ako sa aking mga kasalanan at siya ay nabuhay na muli upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na to, Ama, isinusuko ko sa inyo ang aking buhay. At salamat po na sa oras din ito, ibinigay ninyo ang banal na Espiritu upang manahan sa akin. Salamat po, ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Parang seed. Amen. Yeah.